Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang po ako sa pangalang Ada, isa sa mga long-time listeners ninyo dito sa Abu Dhabi. Salamat sa Spotify at YouTube. Wala nang rason para may mamiss akong episode ninyo. Hindi kasi kompleto ang araw ko kapag hindi ko napakinggan yung kulitan ninyo sa ere. Boring ang mundo ko kapag hindi ko naririnig ang nakakahawang tawa ni Nicole at yung napakalamig na boses ni Chopper. Walang kaduda-duda, sa ayaw nyo man o sa gusto, gaano man ako kalayo, parte kayo ng buhay ko. Solid tambalanista yata to. Paborito kong makinig ng mga sulat sa Mahiwagang Bornay, pero nag-isip ako na maraming beses kung susulat ba ako sa inyo at isasangguni ang problema ko. Nakakahiya kasi ng slight. Kaso wala naman akong mapagsabihan. Masyadong personal kaya sa inyo ko na lang ipagkakatiwala. Sa atin talaga, partner, tayo na daldalera. Tayo na Tumukhang mapagkakatiwalaan. Nakakaloka. Tunay nga namang katiwa-tiwala ang tandem ninyo kaya sa inyo ko na lang ibabahagi itong problema ko. Ganito po kasi, meron po akong ka-live-in dito sa Abu Dhabi. Masaya ang pagsasama namin kasi magkasundo kami sa halos lahat ng bagay. Para kaming pinagbiyak na bunga. Nagkakaintindihan, tinginan lang. Nagbibigayan, nagmamahalan ng tapat at wagas. Ang isa lang, ang hindi namin pinagkakasundoan, tambalan. Yun ay ang tamang paglilinis ng katawan mula ulo hanggang paa. Ito kasing ka-live-in ko, takot sa tubig. Hindi sanay maligo araw-araw. Sisipunin daw siya. Kapag naligo naman, ayaw mag-shampoo araw-araw kasi nakakalagas daw ng buhok. Hindi gumagamit ng conditioner kasi nakakabalakubak daw. Isang beses lang magsipilyo sa isang araw kasi ninipis daw yung mga ngipin niya. Ilang beses ko nang sinabihang mag-toothbrush siya pagkatas kumain para mabuhay naman yung mga makakausap niya pero wala pa din. Tambalan pa paano ko ba kukumbinsihin yung partner ko na maging malinis sa pangangatawan nang hindi kami nag-aaway? Paano ko po ba siya hihikayate na maging malinis ng hindi naman siya naiinsulto at hindi naman din ako napipikon? Kahit anong paliwanag po kasi ang gawin ko, hindi naman ako pinakikinggan. Baka naman may mga tips kayo dyan. Hintayin ko po ang inyong payo. Ang inyong tambalanista, Ada. Ang tagal naming nag-iisip ni partner bilang sa laula din kasi kami sa katawan. Kami nahihirapan kami. Nahihirapan kami. Eh. Nahirapan kaming ispilengin. Nahirapan kaming bigyan ka ng advice kasi parang kami ang nangangailangan ng advice. Charot. Ano ba itong Ada yung jowa mo ba ibang lahi? Diba kasi may mga ganon na kultura, hindi nakasanayan. Kaya nga diba, sabi nila okay na okay kapag ka Pilipino at Pilipina kasi hindi tayo takot sa tubig. Sanay tayo pag naiinitan tayo, kahit ilang beses tayo maligo sa isang araw, diba? Yung mga ganon. So ano ba ito, parte ng kultura, ng mga kasi medyo mahirap baliin yan kapag kami ganong kinalakihan niya na talaga. Ibig sabihin diba? Nasa katawan niya na talaga. Oo, correct. Nasa katawan niya na talaga yun. Di ba parang lahat tayo may ugali, di ba?
yung ugali na yan, na kunyari hindi masyado maganda, feeling ko parang nandyan lang siya. Pwede ka mag-adjust sa ibang tao or pwede kang bumait kahit papaano. Pero yung ugali mo kahit papaano nandun pa rin siya. So, wala lang. Yun lang. Baka yun lang din kasi talaga siya kasi yun na yung kinalakihan talaga niya. Ngayon, ewan ko yung mga anak mo partner kung nanonood sila ng yung mga episodes ng Darman. Si Darman. Basta may mga lessons yun eh. Sabi Parang asawa ni Darna? Hindi. Pinsang malayo. Pinsang malayo ni Darna, si Darman. So parang mga lessons. So ano to, medyo pang bata siya. Pero wala lang, yun lang yung una kong, siguro kasi walang pasok yung mga anak ko for the past 2 days. So yun yung mga pinapanood namin sa bahay. So kaya siguro yun yung narating sa utak ko. So ang eksena dito partner, parang ang ginagawa para minsan matuto ng lesson ang isang bata, katulad ng isa, lagi siyang nagsisinungaling, parang ganun. So tungkol sa kunyari may sakit siya para makaiwas sa exam, makaiwas sa mga test, makaiwas sa klase, ganun. Tapos isang araw parang nung natutulog siya, pagising niya nasa hospital bed na talaga siya. So parang prank siya. Parang ganun. So, yun yung mga naisip ko, i-prank yung jowa mo. Na kunyari, pag nagsasalita siya, namatay yung kausap. Di naman kaya. Biglang nangisay. Oo, biglang nangisay. So, kailangan dito kukuha ka ng mga magagaling na mga actor at actresses. Huwag tayo dun sa mga malalaman na it's a prank. Diba? Charot. Diba? Pero minsan effective yun. Kasi may napanood akong ganun eh. Yung, ewan ko kung totoo din naman, pero sabi nung caption, alam mo na kung paniwalain eh. Sa mga pinapanood natin. Ikaw talaga partner yung ikaw talaga yung mabubudol eh. Yung madaling mas-scam eh. Yan, kasi yung anak nila, magiinom talaga. Ayaw talagang tumigil sa pag-inom ng alak kahit ilang beses ng pagsabihan. So minsan nalasing yung anak nila, asing talagang lupay-pay pag nalasing eh. Ganun gapangan ang dating. Ibig sabihin talagang hindi na nag-uuwi ng panlakad sa sobrang kalasingan. Yan. So pinarank nung pamilya. Ang ginawa, sinilid sa ataol yung anak nila. Habang natutulog nung lasing. Habang lasing. Totoo yan. Hindi nga natin alam kung totoo yun it's a prank eh. Pero nakalagay doon na prank to ng family para magtino yung anak nilang maglalasing. So ang ginawa nila, nilagay sa ataol. Yan. Tapos syempre may mga actors and actress din na acting, mga kapamilya, kinutsaba. Yan. Kunyari, nasa lamay tayo. Correct. Umiiyak lahat. Ganyan. Lahat nag-emote, ganyan. So ngayon, natanggal yung amats ng anak habang nasa ataol. Nagising. Pagdilit ng mata niya, nasaan ako? Tapos bumangon siya ng dahan-dahan. Doon sa ataol. Yan. Natulala siya. Siyempre, gulat siya. Tapos yung mga kamag-anak niya, nakatingin may nag-iiyak, may mga nakatingin lang sa ataol. So, nag-worry na siya mismo. Kasi parang hindi rin siya pinapansin ng nanay niya tsaka tatay niya. So, siguro, pinaprocess ng brain niya, siguro kaluluwa na lang ako, kaya wala nag-react na bumangon ako sa ataol. Namatay na ba talaga ako kaya inom? Parang gano'n. Yan. Tapos bumangon siya sa ataol, bumaba ng floor. Sabi niya, Ma, yan. Kinukulit-kulit niya yung mama niya. Tapos yung mama walang reaksyon na parang wala nakikita. Yan. Ang ending, sinampal nung tatay. Correct. Para matauhan, diba? Para matauhan na walang hiya kang anak ka, magiinom ka at matadala ka pa ba? Diba? Hindi na natin napanood yung susunod partner. Kasi susunod ba? Ang ending talaga nun partner, nag-inom sila ulit. Kasi to celebrate na buhay pala talaga siya. So wala pala, hindi pala nag-work. Lalo pala naging matindi. Dito pala ang pamilya ko no matter what. Di ba? Hindi, tsaka hindi pala ako patay. It's time to celebrate. Yeah. Diba? Hindi, pero parang ganon. Parang ganyan na there has to be, parang there has to be somebody else. Kung ikaw parang, sabi mo nga, nakailang beses ka ng sabi, nakailang beses ka ng tanong, nakailang beses ka ng, on your part, and ginawa mo naman yung part mo. So, ang sinasabi lang namin dito, parang suggestion lang yun na i-prank or sorry, nakakababo po yun kasi ulan eh. Kaya sobrang hangin. Tsaka nahihirapan nga kami bilang sa laula din kami sa mga katawan namin. Ang hirap magproseso, nakakalurk di ba?
So, ang eksena, mga gano'n na mga kunwari, may doktor na lalapit, mag-explain ng mga possible skin disease problems pag hindi naliligo. Yung mga gano'n ba? Or, not necessarily prank, or meron ka talaga makakausap na doktor na pwedeng makapagpaliwanag. Baka, yung mga gano'n, yung parang mga proper hygiene, kinamelatic, gano'n. Yung mga ganong tsuva, kung sa tingin mo, on your part, you've done your best or na sa pagpapaalala at pagsasabi at pag-e-express. Ganon. Totoo yun. O di naman kayang eksena mo dun, partner, parang kung ano man yung lambing niya, yung kuhit niya sa'yo, tatanggi ka kasi may amoy siya. Yes, ganon. yun. Huwag mong pagbibigyan. Huwag mong pagbibigyan sa kung ano man, sa kiss, wala sa bang, pag sinabi niya, wala hugs. bang good night kiss? Oo, ganon. Good night mo mukha mo. Oo. Diba, amoy basura ka, ganon. Diba, pwede din namang ganon, na parang, yung sobrang yung extent ng kabahuan at kasalaulaan na ayaw mo na ikaw mismo na nagmamahal sa kanya, hindi mo na kinakaya. Ganun. Kasi ganun tayo kapag kamahal natin, tinitiis natin kahit ang daming pagkukulang, kahit ang daming problema, correct, diba? Bango-bango ka sa hininga niya kahit sa totoo hindi naman talaga nagtutoothbrush kasi nga mahal mo. Bulag ka eh. Correct. Ngayon, pwede kang maging totoo. Diba? So yun, pwedeng option na A, maghahanap ka ng ibang tao na magsasabi talaga sa kanila. Mas maganda dito mga professional para hindi siya ma-offend. Or option B, ikaw na mismo talaga iparamdam mo talaga nakakadiri na po siya. Ganon. Oo, ganon na lang. Ako naniniwala ako may mga pagkakataon talaga. Darating yung point na marirealize niya lahat ng mga flaws niya, mistakes niya, o kaya mga pagkakamali niya sa buhay. On his own. On his own. Or maaari sabi nga nila, basta may tao or may sitwasyon na magpapabago ng mindset niya. Hindi lang natin alam kung kailan, pero wag ka rin titigil na paalalahanan siya. 'Di ba? Ako naalala ko lang yung tatay ko. Dati mahirap din paalalahanan niya na tay, matanda ka na, tumatanda ka na, tigil mo na yung pag-iinom until nagkalagnat siya. Yan. So, nanginginig siyang gano'n. Part naman ng lagnat may chills na gano'n. So, nung dinala namin sa doktor, kinausap namin yung doktor, sabihin mo po, mangingisay talaga siya pag hindi siya tumigil sa pag-inom ng alak. Bilang yung tatay ko, paniwalain sa doktor, syempre, hindi nakinig sa amin, hindi nakinig sa nanay ko, nakinig sa doktor. Ayan. Sabi nung doktor, alam mo tay, pag pinagpatuloy mo pa yung pag-iinom mo, malay mo, pag nasa gitna ka ng sakahan mo at wala nakakita sa'yo, nanginig kang ganyan, wala nakakaalam, ina-atake ka na pala. Wala makakasolve. Which may likelihood naman talaga. Pero dahil doktor yung nagsabi, natakot yung tatay namin. Pinadagdagan pa namin ng maraming instances na talaga nag-isip siya during consultation. Posible talaga mangyari. Paano hindi ako makita ng asawa ko? Paano ko wala makakita sa akin tapos kabayo lang yung nakakita sa akin? Tapos nakatingin lang siya tapos wala naman siya magawa kasi hindi naman siya makapagsalita. Diba? Paano kung kalabaw lang nakasaksi ng lahat? Tapos kami naman, gatong lang kami ng gatong. Yan. Kasi kita mo tayo, doktor na yung nagsabi sa'yo. Diba? Parang si Chuper. Mamanag din siya sa tatay niya. Kung kailan yung company doctor namin ang nagsabi sa kanya na kailangan niya na magpa-executive check-up. Saka lang po siya nagpa-executive check-up. Naisip ko na yun kanina pero iniwas ko nga dun eh. So ano nga sabi, partner? May results na ba? Kasi yung executive check-up, madali lang yun eh. Pero ang pinaka-crucial dito, ano ang resulta? Paano nagpabago sa mindset ko para alagaan ang katawan ko? Una. Ang gusto ko malaman, partner, yung atay mo kumusta? Di ba? Kaya inom. Kumusta ang atay mo? Wala pa. Kumusta ang atay natin dyan? Prolonged ang waiting game. Wala pang result. Wala pang result sa atay. After 1 week daw. Yung abdominal. So, nag-abdominal ultrasound ka. Ganun. Wala. Okay. Pero para sa amin naman niya, don't worry, I see nothing unusual. Suspicious. Okay. Pero hindi pa rin tayo sure. Kasi medyo diba? mahaba-haba yung proseso. pagbabasa. May mga ganon. Ano pang mga nakita? May mga... Paano sa'yo, mataas ang sugar? Hindi naman talaga yun yung concern ko, pero bakit yun lumabas sa akin? Diba? Alam niyo po, yung sugar na yan, sa akin wala kasi mararamdaman eh. Pero tsaka hindi yun, partner eh. Parang between the two of us, it's so obvious na pwedeng mataas yung sugar ko. Correct. Kasi bakit? Kanina kalalabas lang namin. Sabi ko, partner, mamaya na tayo mag-record. May pagkain sa labas. Alam mo kung tinira ko? Cake, Coke, and ice cream. At
gutom pa ako ngayon, 'di ba? So kung mataas yung sugar ko, parang hindi siya nakaka-surprise. Ikaw partner na ang tsokolate tinatanggihan mo, mataas ang sugar. At hindi rin nagsusoft drinks, panay ang ano niyan, panay ang tubig niyan. Kaya ako partner sinasabi, okay lang ako, tirahin ko lang lahat talaga ng mga matatamis kasi yun ngang ano eh. At least masaya ako. Charot! Hindi, huwag niyo akong tularan. So mataas ng sugar. Ano daw ang iinumin? Hindi, inamin ko, matakaw ako sa rice. Because of the rice. Yun din yun. Sugar din kasi siya. Actually, lahat po ng carbs ay nako-convert into sugar. So sabi ko, Doc, actually, hindi po talaga yun yung concern ko. Oo. Ganun naman. Gastro po talaga ako sabi ko. Anong gastro mo? Anong issue naman ng ano mo? Ng mga... Wala pa rin. Waiting game pa rin. Grabe, ganyan talaga kapag maitim ang budhi, partner. Inaaral mabuti, mahirap maunawaan ng mga bagay-bagay. Masyadong madilim. Hindi ka agad lalabas sa mga resulta ng check-up, di ba? So may, yung fatty liver, cholesterol. Oo nga, yun nga. Sabi ko, may mga ganon. May ganyan po pala ako, hindi ko alam. Yan, kasi nga, edad, it comes with the age. May ganon pala. Until nakipag-usap ako sa mga kaidaran ko. Doon ako nakarelate. Yun sila yung mga tao na kapagbago sa akin na correct. Konti na lang yung rice. Ganyan. Huwag ka masyado mag-sugar. Tama. And do some exercise. So yun yung sinasabi natin kay Ada. Yes. Ada may ganyan. So kung parang on your own, you can't do anything. Parang ginawa mo, in-exert mo na lahat ng effort sa sarili mo na kakayanan, ibig sabihin, may ibang tao na dapat na magsabi. Or sitwasyon. Or sitwasyon na pwede magpaalala, di ba? Yes. Di ba na kailangan niyang baguhin yung kanyang sarili. Mababago yan. May mga pagkakataon na mapapahiya yan. At realize sa sarili niya na kailangan niya magbago. Kaya naman pala. Yes. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Salamat sa iyo, Ada, for sharing your story with us. Ayan. At syempre, para sa'yo, Ada, importante issues na para lalong tumatag ang relationship ninyo kahit meron kayong mga pinagdadaan ng mga problema. Mas maganda meron kayong common ground. Yes. Why not download the Arena Plus app? Yan. Para maging mas astig ang inyong mga relationships sa isa't isa. Diba? Correct. At dapat naman talaga maging astig tayo sa maraming pagkakataon. Ang Arena Plus, mga kaibigan, syempre, astig ka dito. Astig ka sa sports. Yes. Ito lang naman, ang Arena Plus ang tinanghal na Best Sportsbook Operator for 2024 ng Sigma Asia Awards. Ito lang naman ang magpapabago sa paraan mo ng pag-e-enjoy sa mga paborito mong laro. Ang astig sa Arena Plus, hindi mo na kailangan pang maghanap kung saan-saan ang mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro worldwide. Dahil sa Arena Plus app, kumpleto at always updated. Kasama ang mga exciting games na tulad ng PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, boxing, volleyball at marami pang iba. At hindi lang yan pwede mo ring masubaybayan ng mga live games ng local at international sports property sa kanilang web-based or mobile applications gamit lamang ang inyong mobile device. O di ba all-in-one na anytime, anywhere pa. At pwede mo ring pagkatiwalaan ng husto ito kasi license po ito ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masigurado na legal at secure ang gaming environment mo. At eto ba malupit, syempre dahil gusto naming astig ka kabisyo, alam mo ba na astig din ang mga official endorser ng Arena Plus. Syempre, tambalang ni Kauliala Chris Chuper, si Scotty Thompson, endorser din. Ang Pinoy pride na umaariba sa mundo ng NBA. Syempre, ang phenomenal film basketball star na si Jordan Clarkson. Sama pa natin si Glock 9 na kumanta ng Halinas Arena jingle. O, di ba? Correct. Ang Arena Plus ang official sponsor ng PBA, PVL at Gilas Pilipinas. Kaya naman download Arena Plus app now in App Store. You can also watch it on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Dapat astig tayo. Laban lang ng laban sa buhay. Huwag kang titigil na magpaalala. Diba, sa partner mo, sa husband mo, na hindi magandang habit yon na walang hygiene sa katawan. Actually, basic yun eh. Correct. Yun, yung nagtututbrush. Yan. Naliligo. Ano na yun eh. Kaya lang talaga may mga tao talaga tinauna kong tanong, ano ba to, ibang lahi ba ito? Kaya may ganyan? Hindi natin alam at hindi natin masabi. Ganun. O siya,
Salamat ng marami sa lahat ng mga tumutok sa amin. Pasensya na po, kami po ay may gagawin na tatapusin. Kaya mamaya tayo, ay hindi, bukas na ulit. Ay mamaya, o basta. Oo, ha? Antabay lang. Antabay lang. O, ganun. O siya, bye-bye. Yeah. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!